ang banal na Espiritu, ay siyang magpapatotoo sa akin. Pag sinabi po magpapatotoo kay Kristo, siya yung magpapatunay kay Kristo. Siya magpapakilala kay Kristo. Ibig sabihin, siya maglalantad kung sino si Kristo. Bakit walang nakakakilala eksakto kung sino si Kristo, kundi ang banal na Espiritu? So ang kanyang trabaho, kung bakit siya narito, ay mas lalo niyang ipapakilala si Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang persona at yung kanyang mga gawa. At yung pagpapakilala ng banal na Espiritu kay Kristo ay pag-highlight kay Kristo. Kaya naman, ang ating pamagat, Spirit in Magnification. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang magmamagnify, magpapadakila, magluluwalhati kay Kristo, at ito po ay merong usaping commitment. Pag sinabi pong commitment, lagi natin mo sinasabi, ito po yan, ha? Pag ulitin ko, patapos na naman po tayo sa taong ito. Pag sinabi pong commitment, hindi lang ito dapat trabaho natin, ito po yung trabaho ng Holy Spirit din. Ibig sabihin, commitment means a firm decision. Ano po ang Holy Spirit, since nang siya pumunta dito sa lupa at nanahan sa bawat ligtas, hindi siya nagbabago sa kanyang pasya. Commitment means a firm decision and dedication to stay faithful to a person, purpose, promise, or responsibility it involves. Ang Holy Spirit po, kahit siya'y nasasaktan, hindi niya tayo iiwanan. Ang Holy Spirit po ay hindi salita lang, pinangangatawanan niya yan. Kaya mga kapatid, inahamon po tayo na kung paanong dinadakila ng banal na Espiritu ang Panginoong Kristo, hindi sa simula lang, kundi hanggang sa pagpapatuloy, ang aplikasyon po niyan, kung siya nakatira sa atin, ay ganun ang trabaho, yun din po ang minumungkahi sa atin, na tayo maging mananamba ni Kristo habang nabubuhay. Amen? Salamat sa mga nagpatotoo. Sila po ay dumaan sa kanilang maraming kalungkutan, maraming hadlang, pero salamat nagpapatuloy. Amen? Lahat naman tayo nakakaranas ng panghihina ba? Ng pagkakamali ba? Pero biyayang makapagpatuloy. Na pinupuri lagi ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Okay, ano pa ang ibig sabihin ng commitment? Steadfast loyalty. Steadfast loyalty. Ibig sabihin, matatag na pagtatapat. Wala tayong ipapalit kay Jesus. Yan po ang loyalty. Amen? Kumbaga sa mag-asawa, till death do us part. Walang kapalit, ikaw lang aking sinta. Diga? Loyalty, kumbaga sa samahan. Sabi nga ng iba, kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Mas lalo dapat yung ligtas ang nagsasabi niyan. Consistent action, not just words. Pag sinabing commitment, consistent action, not just words. Alam nyo, gas-gas na yung magagandang salita, hindi na mabinta. Minsan mga kapatid, bagaman kailangan nating umimik, pero yung buhay na consistent, mas malakas kaysa imik. Naniniwala ba kayo doon? Mas malakas magsalita ang ginagawa kaysa binibitawan ng bibig. Tama ba? Hindi masama yung tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Hindi masama yun. Pero kung hanggang doon lang tayo at wala tayong consistency pagdating sa dapat nating gawin, ginagawa, ay hindi nakakalugod yun sa Panginoon. Are you listening? Willingness to sacrifice to keep the promise. Yan po ang commitment. Handang mahirapan, masaktan, pag-ingatan lamang o
Magpatuloy lang sa kanyang pinangako. Amen? Amen. Yan po yung commitment. Hindi yung andali natin siyang ipagpalit sa mga bagay na hindi naman niya katulad. Yan pa malupit. Halimbawa, ipagpapalit ko si Jemer kukuha ko ng iba, tapos si Rosalie naman. Hindi ka? Minsan, iniiwan natin si Kristo, kanino mo ipinagpalit? Yan ka naman, nangalingkingan man lamang sa kalwalhatian ni Kristo. Nakakalungkot yun. Amen? Ipagpapalit. Kaya nga hindi pwede siya ipagpalit, bakit wala siyang katulad? Kahit may sinabi ni Joy, kahit nahihirapan, kahit may ginagawa sa bahay, ang daming trabaho, ipaglaban pa rin ang linggo. Yan ang mga committed. Amen? Let me challenge you. Lalo na kung ikaw ay hindi isang taong Kristiyano, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, kung ang tagal-tagal mo na, dapat mas lalong mas matatag ka. Amen? Huwag nating ipagpalit ang Panginoon. Kala nyo ba ang Diyos-Diyosan, yun lang nasa dingding? Lahat ng mas minamahal natin ang higit sa Diyos, Diyos-Diyosan yan. Are you with me? Willingness to sacrifice to keep the promise. Long-term perseverance. Hindi isang linggong pagtitiis. O ba, ako'y nang una-una, ako'y magaling. Long-term. Long-term. Yung ating buhay pag-aasawa, pinaglalaban natin. Bakit? Nangusap tayo. Nagbitaw tayo ng pangako sa altar. Mamahalin kita habang nabubuhay. Ngayon ikaw ay ubas, isang araw ikaw'y pasas, mahal pa rin kita. Amen? Hindi kinakasal pa lang sa abay na nakatingin. Ano? Mahirap yun. Ikinakasal pala ay sa abay na nakatingin. Di ka, Michael? Okay. Willingness to sacrifice, to keep long-term perseverance. Alam mo, ibig sabihin, huwag niyong isipin ang pagiging Kristiyano ay madali. Bakit? Ang ating leader hindi naalwanan. Tayo pa kayang follower niya. Tama? Si Kristo nga ay iniwan ng langit. Amen? At siya'y pinanganak sa sabsaban. At siya'y nabuhay hindi sa marangal na pamilya. Kaya nga siya'y pinanganak sa sabsaban Ano ba na magdala ng handog ang kanyang mga magulang? Ang kanilang dalay kalapate. Bakit? Hindi nila kaya magbigay ng tupa. Hindi nila kaya magbigay ng kambing, ng toro. Kung ano lang kaya nila. Kalapate. Bakit? Ibig sabihin, siya ay belong sa poor family. Lower. Are you with me? Siya mula sa rangal, napakaluwalhating kalagayan Diyos ay sumisid sa kailaliman ng kababahan ng buhay. Na buhay na walang kasalanan, nagtiis, hinagupit, pinagbintangan, kung ano-anong mga paratang na mali hanggang sa pinatay. Kaya mga kapatid, don't expect na ang buhay Kristiyano ay madali. Pero ay iniwala, ang buhay Kristiyano ay masaya. Amen? Ang buhay Kristiyano ay very fulfilling. Huwag mong hanapin ang kapunuan ng buhay sa mga bagay na hindi naman sila puno. Huwag mong hangarin na ikaw ay masasatisfied dahil ng material na bagay. No! Si Solomon nakamta ng lahat. Pero sabi niya, walang kwenta ng mga kwenta. Kapaguran lamang. Ang tunay na kaganapan, kapunuan, masumpungan natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Long-term perseverance, even when it is difficult. Kaya purihin ng Panginoon doon sa mga naghirap, mga nahihirapan, pero nagpapatuloy. Purihin ang mga naglilingkod sa church na ito, sa ministry ng driving. Palakpakan natin sila, hindi madali yan. Minsan, nagkakakumpara. Doon ako sasakay sa isa, hindi masyado mabilis. Yung isa naman pambihira naman, bababa na lang, mas magaling pa maglakad. Marami tayong naririnig, pero salamat sa mga drivers na nagpapatuloy. Salamat po sa mga sub-leaders natin na nagpapatuloy. Damang-dama nila, ang hirap manguna.
Tama ba? Pero salamat sila'y nagpapatuloy. Salamat sa mga nagluluto. Amen. Hindi biro yan. Salamat doon sa mga isang bitaw lang ng giving, pangungusap. May mga gifted talaga dyan, ano? Okay, natutuwa din kay Sister Rosemary, eh. Andito ba siya? Ano? Kalain mo yan? May sakit na? Pero ginagawa pa rin yung kanyang bahagi sa Panginoon. Natutuwa po tayo sa mga gumagawa ng mga design. Ba tayo po ay maglilimang taon na yata dyan. Salamat sa mga nag-i-invite ng bisita. Hindi madali yan. Salamat sa nagpapaganda ng ating simbahan. Salamat sa inyong mga ministry. Hindi man kayo binabayaran eh. Tama ba? Sino dito yung binabayaran? Brother Ana, ikaw ba'y binayaran? Mas mababa yung loob dahil hindi ko binabayaran. Hindi naman eh. Purihin ang Panginoon. Yan, dyan sa ano natin, sa ating sistema dyan. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon na kayo'y nagtitiis alang-alang sa Panginoon. Amen? Yung iba nga kumita lang nagtitiis magdungkal ng ng puset. No, lupit nun. Kaya dito ko naalaman yung pinasisip-sip yan, kung saan daw dinadala yan. Hindi ko na sasabihin kung saan yung lugar, baka hindi kayo bumili ng isda doon. No? Kasi ayaw niyang pumayag, tayo maghalinhina na lang. At least, wala na tayong babayaran. Alam niyo ba, mahal yan? Kung sasagarin, nasa kulang ang 20,000. Kalay mo, sisip-sipin lang, 20,000. Di tayo magtigigisang istro na lang. Pero sila ay nagtitiis dyan. Pero tayo ay nagtitiis para sa katotohanan. Para kay Kristo. Hindi madali. Alam niyo po, ang Kristiyano naghahanap ng alwan, lalo kang mahihirapan. Dahil ang sabi ng Bible, kung gusto mong maging masaya, maging malungkot ka. Kung gusto mong itaas ka, bumaba ka. Kung gusto mong mabuhay, ikaw muna ay mamatay. Yan ang paradox principle of Christ. Amen? Kaya yung ngayon mahirapan sa Panginoon, abay nakakatakot yan. Dahil ikaw ay naligtas dahil ng paghihirap ng Panginoon. Okay, ngayon, ang ating pamagat ay Spirit in Magnification. Commitment. Paniliwanag ko ang commitment. Ano ba ang magnification? Pag sinabi pong magnification, mga kapatid, ito yan. Ang Holy Spirit, ang nagpapatuto kay Kristo, nandun yung sense, yung diwa ng pagmamagnify, kasi iniha-highlight ng Holy Spirit kung sino siya, at doon siya committed. At ang hamon sa atin, mga kapatid, dapat tayo mga Kristiyano ay hindi good for 1 year, good for 2 years. Dapat tayo ay may commitment sa pagdakila kay Kristo. Ano ba ang magnification? That is, mga kapatid, to proclaim God's greatness. Pag sinabing magnification, ating ipinagpuproklama, ating pinangangalandakan ang kadakilaan ng Panginoong Hesus. Ating itinataas siya sa ating mga pagpupuri at inire-reflect ang kanyang kaluwalhatian sa iba na makita sa ating buhay. Sa madalit sabi, mga kapatid, ang magnification ay pagbibigay ng mataas na pagpaparangal, pagpupuri, pagpapasalamat na ipinapakita sa ating mga buhay. Are you with me? Yan ang Spirit in Magnification commitment. Ang Holy Spirit ang nag-highlight, nagpapadakila kay Kristo. At siyang pagdadakilang yan ay dapat, mga kapatid, hindi isang buwan lang sa ating buhay. Pag-aralan na po natin,
Number 1, principle. Principle. Nasaan na yan? Proofs for Christ. Amen. Proofs for Christ. Nakuha ko na pala yan. Ano? Tingnan niyo po ang verse 26. Verse 26. Doon sa pahuli, na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ang Holy Spirit ang magpapatotoo kay Kristo. Ang mag-highlight, magdadakila. So, anong punto natin mga kapatid? Ang Holy Spirit ay ibinigay, kasi halos nakuha ko na pala sa unang puntos natin. Kapag may Holy Spirit ka, kapag ang sino man ay may Holy Spirit, yung Holy Spirit na nakatira sa iyo, yung nakatira sa iyong yun ang gagalaw, yun ang kikilos, yun ang maglalagay ng pagnanasa upang tayong kanyang tinitirhan kay Kristo ay dumakila. Number 2 na tayo, kasi halos nakuha ko na yun sa intro pala yun eh. Yung principle of commitment. Principle of commitment. Tingnan niyo pa ang 15 verse 15. 15 verse 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinapakilala ko sa inyo. Then, B. Yan, parang wala ko sa akin ano. Compare, 14 verse 16. Compare tayo, 14 verse 16. Ito, yan, ito na. At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw. Pakibasa. Gaano daw katagal titira siya? Yan. Ang Holy Spirit na parito para i-magnify siya. Siya ay tumira sa church, tumira siya sa mga ligtas upang i-magnify siya. So, gaano siyang katagal magmamagnify kay Kristo sa kanya tinitirhan? Ganong katagal? Ito ang prinsipyo, mga kapatid. Principle of commitment to magnify Christ. Hanggat siya'y nakatira sa kanyang tinitirhan, ganon siya katagal magmamagnify kay Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Kung kayo ay ligtas na, kung kayo ay nagsisi na ng inyong mga kasalanan, walang ligtas na hindi nagsisisi ng mga kasalanan. Tatandaan ninyo, kung ikaw ay makasalanan, hindi sapat na aminin mo ikay makasalanan, magsisi ka ng iyong mga kasalanan. At tapat at banal ang Diyos na ikay patatawarin sa lahat mong kasalanan. Manampalataya ka kay Kristo at ikay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kapag ikaw ay nagsisisi na at nanampalataya kay Kristo, ang Holy Spirit ay pumasok sa iyo. Ngayon, gaano katagal ang Holy Spirit titira? Yan po ang biyaya sa atin mga kapatid. Kaya ang kaligtasan ay hindi nawawala doon sa aming mga bisita. Kung bakit napapansin ninyo doon sa mga nagpatotoo, ang laging hugot nila, salamat sa kaligtasang hindi nawawala. Bakit ang kaligtasan ay hindi nawawala? Dahil ang Holy Spirit ay hindi pa wala-wala. Ano? Kaya ang kaligtasan ay hindi nawawala dahil ang Holy Spirit ay hindi pa wala-wala. Hindi katulad ng Old Testament. Ano ho? Darating ang Holy Spirit kay Samson, pero nung magkasala si Samson, umalis ang Holy Spirit. Dumating kay Hepta, pero kapag nagkakasala yung kanyang pinapasukan, umaalis. Hindi permanent ang pagtira ng Holy Spirit ng Old Testament. Pero nang pagdating ng New Testament, sabi natin binasa, siya'y tatahan magpakailanman. Ano ang kinuha natin? Ang prinsipyo ng commitment sa paglulwalhati kay Kristo ay magpakailanman. Kaya nakakatakot yung nagsasabing Kristiyano, ayaw ko na. Tapos na ako. Sa iba na. Hindi mo naiintindihan na ang Holy Spirit na naging tatak ng iyong kaligtasan ay siya na rin ang magmamagnify kay Christ. So, ibig sabihin, hanggat siya'y nakatira sa atin, hindi niya tayo lulubayan.
na hindi pumunta kay Kristo. Amen? Ang Spirit, ang prinsipyo ng habang buhay na pagluluwalhati kay Kristo hanggat ang banal na Espiritu ay nakatira, ang kanyang tinitirahan ay magpapatotoo. Magluluwalhati sa Panginoong Hesus, hindi papayag ang banal na Espiritu na di tayo itumpak para hindi mangyari ito. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi lang ligtas. Tatandaan ninyo, don't just claim that you're saved. Tandaan nyo, ang bawat isa sa atin nang maligtas, tinirahan tayo ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na tumira sa atin ay siyang nagpapatotoo kay Kristo. Kaya ang lahat ng ligtas na may nakatirang Holy Spirit ay hindi maaari na hindi nagpupuri kay Kristo. At commitment yan. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang sabi pa ng Bible, Efeso chapter 4 verse 30. Efeso chapter 4 verse 30. At huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ibig sabihin ng Holy Spirit, matatapos lang yung Kanyang ministry of indwelling kapag tayo'y na-rapture na. Amen. Ibig sabihin, hinahamon kita sa katotohanan ito. Kasi Bible yan. Ang sabi niya, huwag niyong pighatiin ng Holy Spirit. Kung kayo nasasaktan, nahihirapan din ng Holy Spirit, pero committed siya, hindi siya aalis. Bawat kasalanan nating nagagawa, mga Kristiyano, mga pinapanood nating foul, mga sinasalita nating foul, ugali nating foul, pinupuntahan nating foul, kasama mo Holy Spirit, hindi siya natutuwa. Kung nagkataon lang siya nasa Old Testament, matagal na niya tayong iniwanan. Pero ang Holy Spirit ay tumalaga na kahit siya'y nasasaktan sa ating mga ginagawa, siya'y nasasaktan sa mga nakikita nating mga malang ginagawa, siya'y napipighati. Pero bakit hindi siya alis? Kasi ang pangako, ang kanyang commitment hanggang sa katubusan. Are you with me? Kaya ang ating kaligtasan hindi nawawala dahil hindi siya mawawala. Pero ang punto ko, yung Holy Spirit na yan na tumira sa atin, magpapatotoo kay Kristo. Ibig sabihin, hanggat siya'y nakatira, hindi siya titigil ng pagpapakilala kay Kristo. Naintindihan niyo ba yun? 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Mabait na ako ngayon. 3 punto lang tayo. Nasapawan ko pa yung unang punto ko ng aking intro. Ngayon, tinan niyo pa sabi ng Bible, o hindi ba ganin niyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo na tinanggap niyo sa Diyos? Kayo ba'y ligtas na? Check nyo na bang kayo palangit? Check nyo na bang kayo pinatawad? Check nyo na bang kayo nabago? Check nyo na bang kayo ligtas? Palangit ang tungo? Sigurado? Dahil nasa iyong Holy Spirit. At take note, kapag pala nasa iyong Holy Spirit, hindi kayo sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong Diyos, ng inyong katawan, ang Diyos. Dahil tayo binili sa halaga, matapos na tayo tubusin, tayo tinira ng Holy Spirit, anong pinagagawa sa atin? Luwalhatiin ang Diyos. Bakit? Yung tumitira sa atin, nagluluwalhati kay Kristo. Kailan titigil ang pagluluwalhati kay Kristo? Sa lupa. Sa lupa. Hanggang sa araw ng katubusan.
hindi sa araw na ayaw mo na. Kalungkot ang mga Kristiyano. Kaya nahamon ko yung ayaw na maglingkod. May nakatira ba talagang Holy Spirit sa iyo? Tatandaan nyo ha. Balikan nga natin ng John. John chapter 15. John 15 na ating text. Sa huli, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatutuo sa akin. Yung pagpapatutuo niyan, mag-highlight, magpapatunay. Kaya meron tayong Bible na kinasihan ng Holy Spirit. Lahat ng salita ng Diyos na tumutukoy kay Kristo, yun ay galing sa karunungan ng Holy Spirit sa pag-highlight kay Kristo. Ngayon, ang magandang hamon at katotohanan, yung Holy Spirit na magpapatutuo kay Kristo, nakatira sa mga ligtas. Ngayon, ganong katagal siya nakatira? Balik nga tayo sa John 14 verse 16. Huwag kayong mag-alala, mabait ako ngayon. Gusto ko lang linawin yung ating sinasabi. Parang iba kasi hindi naintindihan. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo, sa Efeso, hanggang sa panahon ng katubusan. Mas malawak yan. Kasi ang pagpupuri kay Kristo, hindi lang sa lupa, hanggang sa langit. Sa lupa, matatapos ang ating pagpupuri kay Kristo hanggang rapture. Pero yung iba yata nag-rapture na. Naiintindihan niyo bang ibig ko sabihin? I don't believe in partial rapture. Ang rapture, lahat ng ligtas mararapture. Hindi pa kalakalahati. Aba, yung iba yata yung nauna na eh. O, hindi yata ako naiintindihan. Ano? Naiintindihan niyo ba yan? Ang Holy Spirit ay isinugo ng Ama para magpatotoo kay Kristo. Isinugo. Ang plano, ang trabaho ay magpatotoo. Hanggang kailan? Hindi sa panahon na ikaw ay revive lang. Hindi sa panahon na ikaw ay masigla lang. Hindi sa panahon na ikaw ay nasa mood lang. Hanggang sa panahon ng katubusan. Hanggat hindi ka pa nararapture, huwag kang tumigil. Dahil ang nakatira sa iyo ay magpapakilala kay Kristo hanggang sa katubusan. Ngayon, hindi ka pa natutubos, bakit ikaw tigil na? Naiintindihan niyo ba yan? Nakakatakot ka, baka ikay nag-aangkin lang na tinubos. Tatandaan niyo ha, ang Holy Spirit hindi naalis. Kaya siya isa sa inyo, magpakailanman. Ano ba yung salitang magpakailanman? Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpupuri, ang pagmamagnify, talaga, pag Holy Spirit ang pinag-usapan, yan ay commitment. Spirit in magnification, commitment. Handindahan niyo ba yun? Amen. Kaya pala ako, nag-backslide din ako eh. Nanghina din ako eh. Pero hindi pumayag ang Holy Spirit na tumigil ang pagpupuri kay Jesus sa panahong ako ay mahina. Ibabangon at ibabangon niya ako. Dahil hindi umaalis ang Holy Spirit sa panahong ikaw ay mahina, kung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi umaalis ang Holy Spirit sa panahong ikaw ay backslider, kung ikaw ay talaga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay titira sa atin magpakailanman. Yan ang pangako. At yamang yung tumitira sa iyo ay merong commitment na imamagnify si Christ. At ang kanyang commitment ay magpakailanman hanggang sa katubusan, kaya wala tayong karapatan na tumigil. Naintindihan niyo ba yun? Hindi ang pagpupuri sa Panginoon ay sa panahong mapera ka lang. Ay paano pag wala kang pera? Kaya hindi tayo ang salalayan.
Tayo ang tirahan, pero hindi tayo ang salalayan. Isang napakatigas na hamon ito. Naintindihan niyo ba yan? Yun lamang ang gusto ko, yung naiintindihan ninyo. Kasi kung kayo nandito at wala kayo naiintindihan, hindi kayo nakasamba. Mabigat yun. Kaya ba yung nakakain ng kalderetang kambing? Kaya nyo bang maghapon nakain ng kalderetang kambing? Ang aking asawa ay hirap na sa akin eh. Panay ang tanong, dati, anong pang-ulam natin? Bakit? Lahat natin nabili dyan. Alamang, bagoong, tuyo, pinakbet, etc. Alam mo, ang tao, madaling maumay. Pero alam niyo ba, ang pagpupuri sa Diyos, sa Holy Spirit, walang umay. Kaya mga kapatid, hindi ang tatanungin dyan ay mood. Commitment nga yan. Tama ba? Oo. Hanggat nakatira ang Holy Spirit, huwag kang titigil ng pagpupuri kay Jesus. Ngayon, kung tumigil ka na, baka kalahating Holy Spirit ang tumira sa'yo. Okay, given, nag-backslide, ang hina. Pero kayo iniwala, kung talagang nakatira ang Holy Spirit doon, hindi papayag ang Holy Spirit na si Kristo nalalait sa kanyang buhay. Alam niyo ba, kapag ikay tumigil sa Panginoon, nagiging kapulaan ka ng Panginoon. Are you with me? Sabi ko sa inyo, maganda pa sa katawan ang putol ang kamay. Pasintabi kung may putol dito ang kamay. Maganda pa yung tingnan. Lalo hindi maganda kung putol ang liig. Hindi maganda ang tingnan sa church na wala ka. Amen? Ako'y dadalangin sa Ama at kay bibigyan niya ng ibang mga alin upang siyang sumainyo magpakailanman. Gano'ng katagal? Magpakailanman. Ano ang trabaho ng Holy Spirit? Pagpapakilala kay Jesus. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit, ang kanyang ministry, ay i-highlight ang Panginoon. Nakatira sa iyo. Gano'ng katagal kang mag-highlight sa Panginoon? Hanggat may Holy Spirit. Are you with me? Kala nyo, ganun lang. Ganun lang. Yes, ang maligtas biyaya. Pero yung kaakibat ng biyaya ay pagpapasalamat. Pagmamagnify, pagpupuri, pagpaparangal, paglalwalhati, hanggang kailan? Hindi sa panahon na gusto mo lang. Ang pagpupuri sa Diyos ay hindi sa panahon na gusto mo lang. Yan ay hanggang sa panahon na siya'y nasa iyo. Kaya hinahamon ko ang katotohanan na si Kristo ay nasa iyo. Ang Holy Spirit ay nasa iyo. Bumalik ka kung anak ka ng Diyos. Matagal na po ako nagbabasa ng Bible. Nagtuturo ng Bible. Hindi ka kanina. Marami ako nabasa sa Bible na warning. Alam mo warning? In Matthew chapter 13, out of multitude listeners of Christ, there are 4 kinds of listeners. There are only 4 kinds of listeners. At isa lang doon ang genuine. Are you with me? Isa lang doon ang genuine. Ang isang tagapakinig, yung natanim sa tabi ng daan at kinuha ng ibon. Bakit? Yung nakikinig na hindi naman naiintindihan. Yung isa naman tagapakinig, tinanggap na may galak pero natanim sa batuhan, hindi bumaon. Bakit? Matigas ang puso. Pero nakapakinig.
Yung isa naman, natanim sa dawagan, sumuhoy. Ano sumuhay? Pero dahil sa inis ng daya ng kayamanan ng sanglibutan, hindi nagbunga. Out of multitude listeners, meron lang isang good ground, nagbubunga ng 30, 60, 100. Sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Are you with me? Kaya kung ikay may Holy Spirit, mahina ka man, backslider ka man, hindi papayag ang Holy Spirit na si Kristo ay hindi mo paglingkuran. Mawawala lang yung urge, mawawala lang yung desire, mawawala lang yung burden. Kapag wala na yung source of burden, the Holy Spirit. May Holy Spirit pa kayo? Yan ang dahilan kung bakit nabalik ka dito. Ako yung iniwala, ang daming hadlang na pwedeng umadlang sa iyo. Pero bakit gusto mong bumalik dito? May Holy Spirit ka na. Amen? Yan ang dahilan kung bakit nagbabasa ka na ng Bible. Yan ang dahilan kung bakit ang bigat-bigat ng kasalanan. Sabi ni Ining, ano pangalan nito? Yung ating criminal. Criminal. Okay. Yung ating kanyang course ay criminology. Sorry criminology pala, hindi criminal. Okay. Chloe. Nahihirapan siya. Bakit? Dahil hinihingi pa ng kanyang course na hindi siya maging free pag Sunday. Pero ang kanyang binitiwan dito, ako'y hirap na hirap. Kulang hungkag ang aking buhay kapag walang linggo. Alam mo bakit, Ineng? May Holy Spirit. May Holy Spirit. Kaya kung ikaw ay tipong Kristiyano raw na para kang nakawala sa hawla nung mawala dito, ay, nakakatakot yan. Dapat ang pagpunta mo dito ay nasasatisfied ka. Hindi yung pagwala ka, para kang nakawala sa hawla. Salamat. Tapos na ang pagsisermon sa akin. Salamat. Tapos na yung bigayan. Salamat. Nakalis din ako simbang yan. Delikado ka, utoy. Hindi mo ipagpapasalamat ang mawala sa presensya ng Diyos. Kung talagang ikaw ay nasa Diyos. Dapat mabigat kahit nagkukulang ka, pero bigat na bigat sa puso mo. Katulad ng sinabi ng ating miyembrong kriminal. Criminology. Yan ba yung nararanasan din? Every time na wala kayo dito? Si Joy nga kahit na pwede nang makaka-absent, sa sa online. Pero hindi pa rin siya sapat Iba pa rin daw ang naandito. Amen. Kasi sa totoo pagka may, sabi din ni Jerome, di nga, papatayin ko muna si pastor. But hindi rin naman ako makapokus. Dito nga, masyado kayong pokus. Kalayo talagang with concentration. Kaya salamat sa mga pagkakataong wala kayo dito, kayo bigat na bigat, purihin ang Diyos. Bakit? May espiritong inilagay. At yan ay hindi naalis. Kailan niya naalis? Sa panahon ng katubusan. Pero tapos na ba pagpupuri sa lupa? No! Pagdating sa langit, mas matinding pagpupuri doon. Kaya nga, siya'y titira magpakailanman. Sa lupa, hanggang sa panahon ng katubusan. Pero hanggang sa kabilang buhay, magpakailanman. Ano ibig sabihin niyon? Walang tigil ang pagpupuri. Yan ang esensya. May karapatan kang tumigil kung sabihin mo, hindi ako ligtas, wala akong Holy Spirit. Di sabihin mo, na nga kami maniwala. Kaysa may kinagsasabi may Holy Spirit, hindi ka naman nasimba. At masaya ka pa. Naku, delikado ka. Maliwanag ba? Sa totoo na, hindi ako magpaparami ng salita. Gusto ko lang sa inyong mukha, nakakaunawa.
Bakit? Bagong taon na. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigayang iyong pakikinig. Man, kaya pala ako'y nanghina din. Ako'y nagkakamali. Bigyan ko laging papunta pa rin sa Panginoon. Kasi hindi pala mawawala yun hanggat nasa iyo ang Panginoon. Ang galing, ano? Yan ang ganda pag nagbubulay ng salita ng Diyos. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Let me challenge you. Have your own Bible and read your Bible. Meditate the Word of God. Okay. Lisensyado ba tayong tumigil? Napurihin ng Diyos? Kaya pala sabi ni David, ni Pablo, Christ shall be magnified in my body, whether it be by death or by life. Amen? Then finally, tatlo lang tayo. Bagaman saklaw natin, halang magkakasapawan din ano? Persons who will commence. Persons who will commence. Who will commence. Una, ating kinuha ang Holy Spirit, proofs for Christ. Yung Holy Spirit pala, yun ang magpapatunay kay Kristo. Siya mag-highlight. Ganon katagal yung principle of commitment. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay mag-highlight, magpuproklama, mag-glorify kay Kristo ang prinsipyo hanggat siya'y nakatira. Ngayon, sino ba ang tinitirhan? Yun ang aking tutukuyin. Mga taong tinitirhan niya. Ibig sabihin, kung ikaw at ako'y tinitirhan niya, sana walang bakasyon sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Bakit? Ang pagpupuri sa Diyos hindi naman sa loob ng simbahan lamang. Walang bakasyon ang pagpupuri sa Diyos. Tingnan natin kung sino. Verse 26 and 27. Tingnan niyo ha. Verse 26, 27. Come on. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwidbagay ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama, ay siyang magpapapatutuo sa akin. So, ang Holy Spirit magpapatutuo sa Panginoon. Pero ito yung kambyo. Verse 27, pakibasa nyo. Sino yung kayo? Hindi lang Holy Spirit. Kayo din. Sino yung kayong yon? Mga alagad niya. Kayo ba yung alagad niya? Adi kayo rin. Nakakatuwa nga si Hannah May, oh. Diba? Si Dina. Ay, parang miyembro na ikaw magpatotoo. Nagbabasa ng Bible. Ay, hindi mo sa kalalaki na inyong ilong. Akin na lang ang malaki. Yeah? Si Esther Dina, ayan na yan eh. Nagpagamit na sa Panginoon. Na-enjoy pa namin yung kanyang 2 sakong bigas hanggang ngayon. Alam nga namang ubusin na agad. Ay, gumaling na ang kain. Sa mga bata. Kaya hamon sa inyo, siya hindi pa membro, nagbibigay. Eh di lalo kayo membro. Ginagalaw ko pa nga ng Miyerkules. Pag membro na yan, hindi na yan magbibigay. Diga? Hindi, patawa lang natin yun. Are you with me? Bagaman sapaw na nga. Trabaho, proofs, magpapatunoy, yung commitment, kaya kinuha kayong proofs for Christ kasi magmamagnify niya, patutunayan si Kristo. Pero ano yung principle ng commitment? Hanggang siya nakatira. Kaya kumambyo, pagdating ng verse 47, tinukoy yung kanyang tinitirhan. Kayo naman ay magpapatotoo din. Ano ibig sabihin? Kayo din ay kikilala kung sino si Kristo. I-highlight nyo rin si Kristo. Pupurihin nyo rin din si Kristo. Paglilingkuran nyo rin si Kristo. Yamang yung nakatira sa Holy Spirit, yan ang trabaho. Verse 4 hanggang 6. Tingnan nyo kung sino tinutukoy. Verse 4 hanggang 6. Kayo manatili sa akin.
At ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno, gaya din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ang tinutukoy niya, mga sanga ng puno ng ubas. Kung ikaw ay nakakabit sa puno, kayo yung tinutukoy na mga sanga. At mga kapatid, ang puno at ang ubas, sanga, yan po ay hindi sanga sa loob ng isang linggo. Ang sabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. Bagaman yung literal na ubas, yung sanga, puputulin ng madali. Pero siya yung tunay na puno ng ubas. Ginawa lang niyang paghahambing yan. Bagaman merong matagalang relationship ang vine at yung branches, pero siya ang tunay. Kung merong lasting connection ang vine at yung branches, mas lalo naman yung connection ko sa inyo. Are you with me? Ano ba ang relationship ni Jesus Christ at ng lahat ng ligtas ay walang hanggan? Therefore, masasansalaga natin ang pagpupuri sa Diyos ay hanggat ikaw ay hindi lang tinitirahan, kundi hanggat ikaw ay sanga. Kayo ba'y pahayag na kayo ay hindi na sanga ngayon ng Panginoon? Parang ang lalim. Na? Sino ang tinutukoy ng Panginoon? Kayo'y magpapatutuo rin. Katulad ng ginagawa ng Holy Spirit na nakatira sa inyo. Sabi, verse 27, 57 ba yan? Kayo rin naman, sapagkat kayo nakasama ko. Sino nakasama ko? Kayo yung mga sanga. Amen? Kayo binakita ng puno ng ubas? Hindi pa. Sino nakakita na sa inyo ng puno ng ubas? Si ano? Ano bang itsura na yun? Parang kalabasa? Parang naroon din siya may balag. Parang yun ang nakita ko sa drawing. Pero hindi pa ako actual. Sa video, nakakita na ako. Magkahiwalay ba ang puno at sanga? Magkakabit. Ganong katagal magkakabit ang sanga at ang puno? Depende kung walang lasing na magtatabas. Di ka? Depende kung walang mga salbahing basta na lang ang mananagpas. Pero si Kristo, inilarawan lang yan. Siya ang tunay na puno ng ubas. At tayo ang mga sanga. Kayo ba'y mga sanga? Kayo ba'y mga sanga? Therefore, kung kayo'y mga sanga, hanggang kailan kayo sanga? Ako'y sanga hanggat gusto ko. Mali. Saan sa Bible yan? Ikaw ay sanga dahil ginusto ka niya. Kaya gising na mga kapatid. Tama na ang pagbabackslide. Tama na ang paglayo. Bakit? Hindi ikaw ang magpapasya ng sarili mo. Hindi ka sa iyong sarili. Ikaw ay binili sa halaga. Luwalhatiin nga ng iyong katawan si Kristo. Ngayon, kung ayaw mo, wag mo din naman patunayan sa aking Kristiyano ka. Pakihubad ng pagiging salitang Kristiyano. Bakit? Nakakahiya. Ang pagiging Kristiyano ay hindi good for one man. Kung paano ang sanga ay dapat manatili, ang Kristiyano ay dapat manatili. Tama ba? Balik tayo sa 4. Sa 4. Tignan nyo ha. Okay, babasahin ko na lang ha. Kaya'y manatili sa akin. Yan ang hamon. Kaya'y manatili sa akin. Yan ang batas ng puno. Kayo ba'y sanga? Kayo ba'y sanga? Sa ano sabi ng puno? Manatili kayo sa akin. Bakit? Ang sanga, nakakabit yan. Lagi. Gaya ng sanga na di magbubunga sa kanyang sarili maliban nakabit sa puno. Gayun din naman kayo.
maliban na kayo manatili saan. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sino ang kayo? Yung verse 27, kayo na may magpapatuturin. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Verse 6. Ito ang delikado. Kung sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titupunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Dalawang usapan dyan. May nagtuturo dyan na losing salvation. Mayroon naman nagtuturo, hindi naman nawala ang kaligtasan. Bakit? Ang mga Hudyo, nag-aangking sila'y sa Diyos. Pero hindi naman sila tunay na sanga. Kaya mayroong sangang aalisin dahil ligaw na sanga, hindi lehitimong sanga. Dahil ang tunay na sanga, nakakabit. Talinghaga, ayan o. Kita ko sa inyong mata, talinghaga rin. Ano ba yun? Parang ang lalim yata nun. Amen? Verse 10 hanggang 17. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ito yang mga persona na magpapatotoo kay Kristo, na magmamagnify kay Kristo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Don't tell me you love the Lord without becoming obedient to the Lord. Ha? Hindi yan ang Bible. Saan ka kumuha ng Bible mo? Huwag mong sabihin, mahal mo ang Diyos! Hindi ka naman nasunod sa Kanya. Sinungaling! Oh, yan mo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, mahal mo nga ako, dahil mahal din naman kita, pero kung lagi kang wala, sinungaling kang sasabihin mong mahal mo ang Diyos. That's not my word. Hanggat sanga ka, magpuri ka. Are you with me? Hanggat sanga ka, magpuri ka. Ibig sabihin, hanggat talagang alaman mo ikiligtas, alam mo talagang ikiligtas, magpupuri ka. Ngayon, gusto mo bang hindi ka naligtas para hindi ka na magpuri? Mahirap yan. Are you with me? Ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Okay, verse 11. Verse 11. Naintindihan mo ba? Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasay. Kalahin niyo mga batid, kapag pala tayo nagpupuri sa Diyos, committed, tayo'y magagalak. Hindi yung parang tayo nakaalpas. Amen. Kaya may masayang na andito. Tingin-tingin ka nga sa rilo. Kailan kayo matatapos, sir eh? Di ka na nga nagbabasa sa bahay mo, dito mala, tumagal kang nakikinig. Amen? Amen? Hindi ka na nga nagbabasa sa bahay mo, dito pag namas pakikinig, hindi ka pa rin tumagal. Ay, nakakaawa ka naman nila lang. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan. Kaya mga kapatid, yung naglilingkod sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, yan ay may pangloob na kagalakan. Upang ang inyong kagalakan ay malubos. Wala sa dami ng pera ang lubos na kagalakan. Nasa pagtalima. Amen? Ganong kayayaman yung mga nagnakaw ng baha. Dapat yung baha na lang kanilang ninakaw hindi yung budget. Pero alam mo yun, sa kanila, malungkot sila. Verse 12. Ito ang aking utos na kayo mga ibigan sa isa't isa. Amen? Naggaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alam mo kapatid, kung ikaw ay sanga at ako ay sanga, meron tayong ground for intimacy, for friendship.
Baka kaya lagi kang galit sa pastor. Galit ka kung kanino na andito. Baka nga ikay hindi sanga. Amen. Dapat, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Mahirap hong tumagal ang relasyon na walang pag-ibig. Ba't naghihiwalay ang mag-asawa? Dahil nagmamahalan? No, dahil nagkakatabangan. Tama? Pero ang Kristiyano, hindi dapat naghihiwalay. Dapat panag-uliin ninyo ang inyong pag-ibig. Amen? Walang saulian ng kandila. Bakit? Gamit na. Are you with me? Kaya kayo, magpanahon kayo ng pagsimbang pamilya. Magpanahon kayo ng pagbabasang pamilya para mapanatili ang inyong timyas. Hindi may iwawala yan, pero dapat ipaglaban yan. Sino tinutukoy na sanga? Sino yung persona maglulwalhati sa Panginoon? Yung mga sanga. Sino yun? Yung nag-iibigan sa isa't isa. Naggaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kalahin nyo, paano natin mamahalin ng isa kung paano tayong inibig niya? Ang tanong, tayo ba inibig niyang kaibig-ibig? Ala, may nasigaw, may kapanghin ng kilikili. Minahal ka ng Diyos kahit ganyan tayo. Sino tayo para hindi magmahal kahit sa gayon siya? Baka kaya hindi mo kayang ibigin. Hindi ka pa niya sanga. Man? Mahal niyo ba pastor niyo? Ba, ako may magandang balita. Mahal talaga ako ng iglesyang ito. Nakakatuwa naman eh. Sinasamba ko kayo. Mula sa kaibuturan ng aking impyerno. Salamat. Ano pa? Please. Tatatlong puntos, tumagal pa rin eh. Walang may lalong dakilang pag-ibig kay Sarito na ibigay ang isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sige. Kayo aking mga kaibigan. Kalahin nyo, ang lapit ng relasyon, hindi lang anak, kundi kaibigan pa. Kung gawin ninyo mga bagay na aking iniutos sa inyo. Mahirap paghiwalayin ang magkaibigang matalik. Mahirap alisin ang relasyon ng ama at magulang. Kaya dapat ang paglilingkod hindi basta naaalis. Kaya may sinabi ni Brother Jerome nung Miyerkules, nalulungkot ako na bakit ang iba para ang bilis-bilis iwanan ng Panginoon. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Kayo ba anak ng Diyos? Hanggang kailan? Magpakailanman. Kayo ba kaibigan ng Diyos? Hanggang kailan? Magpakailanman. So, hindi mahihiwalay yan. Kung ikaw yan, huwag mo ding alisin ang pagpupuri sa Diyos. Dahil yun. Kaya ako pala, ako'y nagpapasalamat. Ako'y nanghina din. Ako'y nawala din. Pero dito uli ako. Bakit? Yung nakatira sa akin. Ang hindi titigil at hindi lulubay na papurihan ang Panginoon. Kaya naasahan ko lahat ng ligtas, miyembro ng God is Able Baptist Church, tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon ay maglilingkod na sama-sama. Tama ba? Kay criminology? Tama ba yan? Nakakatawa ka naman. Nakikipag-debate pa. Sino nanalo? Nagaya ka na sa pastor mo, ha? Okay? Magpatuloy tayo. Amen? Dahil tayo ay hindi katulad ng literal na ubas na sanga. Saan tayo tinugulat? Literal na ubas, pagiging kaduktong, pero hindi sa pagtagal. Tayo ay sanga ng tunay na puno ng ubas. So, yun lang naman ang aking ibig ko sabihin sa inyo. Ang Holy Spirit ay nagmamagnify kay Christ at siya'y tumira sa atin. Gaano katagal ang kanya pag-magnify hanggat nakatira. Ngayon, sino tinirhan? Ikaw? Ikaw ba yan? So, hindi lang siya magpapatotoo. Pati yung kanyang tinitirhan. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit. Sana po,